Ang Biblia ay hindi naman salita ng Diyos. Handa ka na bang malaman ang totoo? Kaya mo bang tanggapin ang katotohanan na ang Biblia ay hindi naman salita ng Diyos? Papaanong ang Biblia ay naging salita ng Diyos? Kung ito ay sinulat lamang ng mga tao, na kahit ang demonyo ay may salitang naisulat dito, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon." Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kaniyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kaniyang mga kamay at ang kaniyang pag-aari ay dumami sa lupain." Sa Mateo, ganun din nang tinukso ng dyablo si Jesus at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." At sa kaniya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Paanong naging salita ng Diyos ang Biblia kung ang dyablo ay nagsalita dito? Pag-aralan nating mabuti ang patunay sa bagay na ito. Ang Biblia ay galing sa salitang Griego na ta-Biblia, na ang ibig sabihin ay Book of Books o mga aklat. Ito ay may 66 na aklat na sinulat ng mahigit kumulang na 40 tao sa iba't ibang panahon mula 1500 BC hanggang 100 AD. May 1600 plus na taon upang ito ay mapagsama-sama. Ito ay nahati sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Genesis hanggang Malakias ang Lumang Tipan, Mateo hanggang mga pahayag ang Bagong Tipan. Bakit tinawag na salita ng Diyos ang Biblia? Kung paano ito nabuo at nagkaugnay-ugnay, ang nakapagtataka, iba't ibang tao ang sumulat sa iba't ibang panahon, ngunit may cross-reference o naiugnay ang mga salita sa 63,770 na ulit. Sa pag-aaral ng probability o di sinasadyang pagkakataon, ito ay hindi pwedeng mangyari dahil nangangailangan ito ng ilang daang milyon na tsansa. Sa madaling salita, imposibleng mangyari. Ngunit naging posible sa pamamagitan ng Biblia. Ito ay maituturing na himala. Papaanong mangyayari ang bagay na yon? Kahit sa pag-aaral ng cause and probability ay nahirapang ipaliwanag ang imposibleng bagay na ito. Maliban na lamang kung may isang puwersa na nagmamaniobra ng mga bagay nito. Tama, ito ay ginabayan ng Santong Espiritu. Ayon sa Ikalawang Timoteo talatang 3, 16 ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang mga kasulatang ginagamit nilang mga Hudyo na lumang tipan. Mula sa Genesis to Malakias, kinasihan sa Ingles ay inspired by God, kaya nagkaroon ng 63,770 na ugnayan ng mga nakasulat dito. Uulitin ko, 63,770 na cross-reference, 1,800 na individual na hula sa mga tao at pangyayari sa mahigit na 8,000 mga talata ng Biblia ang naganap, na katulad ng sinabi ko, isa itong maituturing na himala. Alam ba ninyo na ayon sa Guinness World of Record, ang Biblia ay ang best-selling books of all time na may record na 7 bilyong kopya at inilathala. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, maraming ulit na itong tinangkang sirain at burahin sa mundo ng mga ilang tao. Una, Antiochus 100 BC, inusig ang mga Hudyo at inutos na sunugin ang sinumang makitang nagmamay-ari ng Biblia. Ikalawa, Diocletian 303 AD, pinag-utos na sunugin ang lahat ng Biblia. Ikatlo, Dark Ages,
500 hanggang 1500 AD. Pinag-utos ng Roma na sunugin ang lahat ng Biblia at pati na ang mga nagmamay-ari ng Biblia. Ika-4, Council of Trent. Pinagbawal ang Biblia at susumpain ang sinumang nagmamay-ari nito. Ika-5, Voltaire 1775, nanawagan at sinabi niyang mawawala ang Biblia paglipas ng 100 taon, ngunit nang mamatay siya, mismo ang limbaga ng mga aklat na pag-aari niya ang naging limbaga ng Biblia. Maraming nagtangkang sirain ito at burahin sa mundo, ngunit nanatiling umiiral at may kapangyarihang magbago pa ng buhay ng tao hanggang sa ngayon. Ito ba ay patunay na kinasihan ng Diyos ang Biblia? Kaya tinagurian ang Biblia na the indestructible book o ang hindi nasisirang libro. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 24, talatang 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Hinula rin ito ni Propeta Isaias, Kapitulo 40, talatang 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi, magpakailanman. Sa literal na kaisipan ng Biblia ay hindi salita ng Diyos. But generally speaking, dahil ito ay kinasihan ng Diyos, maraming hula o propesya ang natupad at mismo ang Diyos ang nagsasalita sa mga ilang talata ng Biblia. May bisa at makapangyarihan na magbago ng buhay ng mga tao. Kaya ang Biblia ay tinatawag na salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagsasaliksik ng mga aral ng Diyos.